Abril 14, 1988, isang multimilyong dolyar na Amerikanong barkong pandigma ang malapit na maglayag diretsyo sa isang nakamamatay na bitag ng Iran. Bandang 4:45 ng hapon, Napansin ng mga tagamasid sa USS Samuel B. Roberts ang isang bagay sa tubig, tapos isa pa at isa pang madilim na hugis na nasa ilalim lang ng ibabaw ng dagat. Noong una, hindi nag-alala ang mga tagamasid dahil inisip nilang mga dolphin lang ang lumalangoy sa paligid ng barko. Habang palapit ang barko, lumabas ang nakakatakot na katotohanan. Hindi pa daw mga dolphin, kundi mga mina ang mga iyon. Pumasok ang barko sa lugar na may mga mina. Ilang minuto lang, magsisimula ang seri ng pangyayaring hahantong sa pinakamalaking labanan ng hukbong dagat ng US mula ikalawang digmaang pandigdig. Nakatanggap ng balita si Commander Paul Rin, ang kapitan ng barko, mula sa lookout at agad kumilos para kontrolin ang sitwasyon. kinuha niya ang intercom at nagbigay ng anunsyo sa tripulante. Sa tingin ko ay nasa isang minefield tayo. Gusto kong pumunta kayong lahat sa inyong mga general quarter stations, pero umakyat kayo sa itaas ng pangunahing kubyerta. Sigurado ako makakalabas tayo. Inutusan ni Commander Rin ang timonero na umatras ng mabagal palabas ng minefield. Umaasang masusundan ang dinaanan nila papasok para makatakas. Agad pumwesto ang mga walang sugat na mandaragat habang pigil hininga ang tripulante. Alam nila na bawat galaw, bawat liko, at bawat maliit na pag-aayos ay maaring maging pagitan ng kaligtasan at kapahamakan. Lumipas ang ilang segundo at minuto. Mukhang makakatakas na si Robert sa isang iglap. Pagkatapos, bandang 5:10 ng hapon dumating ang sakuna. Sumabog ang isang Sadaf 02 na contact mine direkta sa ilalim ng barko. Nagkaroon ng 15 talampakang butas na tumagos sa katawan ng barko. Nabasag ang keel ng barko, ang gulugod ng sasakyang dagat. Bumaha ng tubig dagat sa silid ng makina. Sa bridge ng barko, tinangay ng shockwave si Commander Rin sa deck at nabali ang kanyang kaliwang paa. Agad na lumala at hindi na makontrol ang sitwasyon. Hinukot ng rumaragasang tubig ang malalaking makinang gas turbine mula sa mga pagkakakabit ng mga ito at winasak din ng pagtama ang iba pang mahahalagang makinarya. Nawala ng kuryente ang barko, namatay ang ilaw, at nilamon ng dilim ang mga mas mababang bahagi. Napuno ng nakalalasong usok ang hangin. Kapag ang isang barkong pandigma ay nakaranas ng ganitong uri ng matinding pinsala, kadalasan ay iisa lang ang kinahihinatnan. Nahahati sa dalawa ang barko at lumulubog sa madilim na kailaliman. Hindi pumayag si Commander Rin. Matagal lang pinagtuunan ng husto ng kanyang mga tauhan ang mismong bangungot na ito. Naglaan sila ng oras at handa sa pinakamasama, paliwanag ni Rin. Iyan ang kanilang mentalidad. Nagpractice at nagsanay kami ng paulit-ulit hanggang makumbinsi ang mga tauhan na kaya naming gawin ito ng mas mabilis at mahusay kaysa iba. Sa halip na iwanan ng kanilang barko, ipinaglaban ito ng mga tauhan upang mailigtas. Agad kumilos ang mga pangkat ng damage control. Isinara ang binabahang bahagi at nilabanan ng sunog. Isang grupo ng sonar technician, ship fitter, kusinero, radioman, at boatswain Smith ang natulungan mag-setup ng emergency power system sa loob ng 22 minuto. Habang gumagapang ang ibang mandaragat sa mausok na pasilyo, bit-bit ang kagamitan at nililigtas ang nasugatan nilang kasama. Tumagal ito ng 7 oras. Inalok si Commander Rin na lisanin ang barko, ngunit palagi niya itong tinanggihan. Sa kabila ng pagsubok, nagawang kontrolin ng mga tripulante ang kaguluhan. Naistabilisan nila ang barko, naapula ang mga apoy, at napigilan ang pagkalat ng pagbaha. Dahil sa matinding determinasyon at pagsasanay, nailigtas ang Samuel B. Roberts. 10 mandaragat ang nasugatan, 4 ang malubang na sunog, ngunit wala namang namatay. Hinila ang barkong pandigma sa kalapit na daungan para kumpunihin. Nailigtas ng tripulante ang barko. Pero paano napunta ang makabagong barkong pandigma ng Amerika sa isang nakamamatay na lugar na may mga mina? Ang mabagsik na digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq ay nasa ika-7 taon na. Desperadong, sinusubukan ng dalawang bansa na pagkaitan ng isa't isa ng mga mapagkukunan at agresibong inaatake ang mga hindi armadong barkong pangkalakal sa kipot ng Hormuz. Nanhimasok ang Estados Unidos at isinagawa ang Operation Earnest Will. Isa ito sa pinakamalaking operasyon ng convoy sa dagat noong ika-20 siglo. 12 ng barkong pandigma ng Amerika na armadong-armado tulad ng Samuel B. Roberts ang ipinadala para ligtas na samahan ang mga Q-80 oil tanker sa gitna ng putukan. Kinabukasan matapos tamaan ng Roberts, bumalik ang mga diver ng Navy
at ligtas na inyahon ang ilang mina mula sa tubig para inspeksyonin. Nang suriin ang serial number ng mga mina, nalaman kung sino ang nagtanim nito. Iran. Hindi maitatanggi ang ebidensya at maglulunsad na ang Amerika ng isang limitado at eksaktong tugon. Nahuli na ng US ang Iran na naglalagay ng mina sa gulpo bago pa ang insidente at bibinalaan ng pamahalaan ng bansa na pinamumunuan ng kanilang kataas-taasang pinuno, Ruhollah Khomeini, na anumang karagdagang pagtatangka na guluhin ang paglalayag ng mga barko sa lugar ay magreresulta sa isang tugon militar. Hindi pinansin ng Iran ang babala. Para kay Pangulong Ronald Reagan, ito na ang huli. Agad niyang inaprubahan ang agarang ganting atake militar sa mga target ng Iran. Gusto ng Amerika ng paghigante. Nagplano ng labanan ng mga commander ng US. Tinukoy ang mga targets, itinakda ang mga layunin, at binuo ang mga Surface Action Group o mga SAG. Nabuo ang Operation Praying Mantis. Ang natitira na lang gawin ay hilahin ang gatilyo. Sumikat ang araw noong Abril 18. Nakapwesto na ang US forces, hindi alam ng Iran ang mangyayari. 3 SAG ang may kanya-kanyang misyon. Bawat isa ay binubuo ng isang amphibious assault ship at 2 malalaking barkong eskorta. Tungkulin ni Bravo na salakayin at wasakin ng mga oil platform na Sasan at Rakash na kapag ginagamit bilang mga base militar. Para naman sa Revolutionary Guard ng Iran, layunin ni Charlie na wasakin ang Siri Oil Platform. Mas delikado ang misyon ni Delta. Dapat nilang hanapin at sirain ang barkong pandigma ng Iran bilang ganti sa Samuel B. Roberts. Target nila ang mga Sam-class frigate, Sahand at Sabalan. Parehong nadudulot ng gulo ang 2 barkong ito sa gulpo. Inaatake pati neutral na barko kahit sumuko na ang tripulante. Pareho silang pangunahing target sa kabila ng kipot ng Hormuz sa mas ligtas na bahagi ng Golpo ng Oman. Naghihintay roon ang Battle Group Foxtrot na binubuo ng USS Enterprise at mga barkong eskorta nito. Layunin ng Foxtrot na manatili sa labas ng labanan at magbigay suporta mula sa himpapawid. Nasa pwesto ng lahat ng piraso at opisyal na magsisimula ang laro sa 8:00 ng umaga. Lumilipad ang mga A-6 Intruder at F-14 Tomcat mula sa carrier deck. Lumipad sila para habulin ang mga Iranian na frigate. Naka-alerto pa rin ang LTVA-7 Corsair II light attack aircraft sa deck, habang nakaantabay ang E-2 Hawkeye airborne early warning aircraft. Malapit na ang SAG Bravo sa unang target na Sasan Oil Platform. Ang SAG na ito ay binubuo ng 2 destroyer na USS Merrill at USS Lynn McCormick at amphibious transport na USS Trenton. Binigyan ng huling babala ng Estados Unidos habang papalapit sila sa plataporma. Nag-broadcast si Kapitan James Perkins mula sa Merrill sa Ingles, Arabe at Farsi. Direktang mensahe. Ang Sasan ay malapit ng atakihin at may 20 minuto ang mga Iranianong manggagawa sa plataporma para lumikas. Ang ilan ay tumatakas gamit ang mga tugboats, habang ang iba naman ay piniling manatili kung nasaan sila, nagkukubli at naghahanda para lumaban. Pagkatapos ng deadline, pinakawalan ni SAG Bravo ang impyerno sa oil platform. Binira ng mga Amerikanong destroyer ang estruktura gamit ang 5-inch naval guns. Sumabog ang unang mga bala sa ere, malapit sa platform. Huling pagkakataon na para sumuko. Tumanggi ang mga Iranian at itinutok ang kanilang twin-barreled 23 mm anti-aircraft cannons sa barkong pandigma. Saka nagpaputok, isang nakamamatay na pagkakamali. Hindi matapatan ng IMAS nila ang mga destroyer ng US Navy, at karamihan sa mga putok ay hindi tumama sa target. Mabilis na winasak ng Merrill ang mga armas ng Iranian, habang papalapit ang Marine AH-1 Cobra helicopters at nagpapakawala ng TOW missiles para tapusin ang natitirang paglaban. Naisip ng natirang mga Iranian na wala na silang pag-asa at humiling ng tigil putukan. Bumalik ang isang tugboat sa umuusok na estruktura para ilikas ang mga miyembro ng Revolutionary Guard. Pagkatapos masigurong walang tao sa oil platform, bumaba ang grupo ng marinong sundalo gamit ang fast rope, kumuha ng impormasyon at naglagay ng 1,000 at 200 libra ng C4 na pampasabog. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang outpost ng Iran at naging malaking apoy na tanaw mula sa malayo. Isang target ang nabura, pero hindi pa tapos ang Amerikanong hukbong dagat. Kasabay nito, inatake rin ng SAG Charlie ang tataporma ng langis ng Siri. Nagbigay ang commander ng SAG ng 20 minutong babala. Lumikas o harapin ang tiyak na kamatayan. Simple ang plano. Gigibay ng destroyer ang depensa ng plataporma, tapos papasok ang Navy SEALs para sa nakamamatay na paglusob. 25 minuto matapos magbabala, napaputok na ang mga destroyer.
Nagpaputok ang USS Bagley at USS Wainwright ng magkakasunod na 5 pulgada at 76mm na bala sa plataporma. Nagpaputok ng anti-aircraft gun ang Revolutionary Guard bilang ganti, pero hindi nito abot o napinsala ang mga barkong pandigma ng Amerika. Umusad ang mga Cobra attack helicopter para linisin ang daraanan habang naghihintay ang mga Navy SEALs sa transport helicopter. Hindi kayang labanan ng anti-aircraft gun ng Iran ang mga barkong pandigma, pero napaurong nila ang mga Amerikanong helicopter. Kaya umasang sag sa putok ng kanyon mula sa mga barko para tuluyang sirain ang oil platform. Bumababagsak ang mabibigat na bala sa estruktura, ang apoy at mga kasunod na pagsabog ay nagpapahina sa tibay ng rig. Kaya unti-unting natutunaw ito. Nagpa siya ang commander ng SAG na hindi na kailangan ng ground assault. Babalik na sa base ang SEALs at ayan sa plano ang Operation Praying Mantis. 2 oil platform ang matagumpay na nawasak at papunta na ang SAG Bravo sa susunod na target, ang Rakash Oil Platform. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang biglang maglabas ng utos ang Washington, kinansela nila ang pag-atake sa Rakash Platform. Isa itong paghinto ng militar ng Estados Unidos para mabawasan ang tensyon at mapahupa ang sitwasyon. Mahalagang sandali ito. Panahon na para umatras ang Iran at tanggapin ang pagkatalo. Matindi ang naging tugon ng Amerika sa pagmina ng Samuel B. Roberts at 2 mahalagang target ang nawasak. Malinaw ang mensahe ng Amerika. Binibigyan nito ang Iran ng pagkakataong mabuhay para lumaban sa ibang araw. Inaalok ng US ang awa, ngunit tinatanggihan ito ng Iran. Alas 11 ng umaga, nagpadala ang Iranian Revolutionary Guard ng mga Boghammer speedboat sa Persian Gulf na may mabibigat na machine gun at rocket-propelled grenades. Misyon nila ang magdulot ng matinding kaguluhan, nagpapaputok sa kahit anong nasasalubong na sasakyang dagat, militar man o sibilyan. Bumaha ng distress call sa US Command, may mga ulat ng iba't ibang uri ng sasakyang dagat na inaatake. Itinutok ng mga speedboat ang kanilang mga armas sa isang Panamanian na oil rig at isang British na tanker. Tinamaan din ng mga Boghammer ang isang US supply ship. Tapos na ang panahon ng pagpapahinahon. Hindi papayagan ng US ang Iran na umatake sa merchant vessel. Hindi na nagpapigil ang Washington at nagpalipad agad ng mga A-6 intruder attack jet ang mga commander. Tinutugis ng all-weather subsonic attack aircraft ang mga speedboat at nagbabagsak ng rock-eye cluster bombs sa paligid. May isang bangkang lumubog at iba nasira. Tumakas ang mga nakaligtas sa isla ng Abu Musa na hawak ng Iran. Mula sa surgical warning strike, naging ganap na digmaan sa karagatan. Pagkatapos umilaw ang radar, isang barkong Iranian ang tumungo sa American fleet. Ito ang patrol boat Joshan. Tanghali, mapanganib itong lumapit sa Group Charlie. Habang nasa USS Wainwright, tinitingnan ni Kapitan James Chandler ang radar screen. Alam niya ng eksakto kung ano ang kayang gawin ng bangkang kalaban na ito. Ayon sa ulat ng intelihensya, ang Joshan lang ang barko ng Iranian Navy na may Harpoon anti-ship missile. Ayaw ni Chandler bigyan ng tsansa ang Joshan na makaputok, pero gusto rin niyang iwasan ang paglala ng sitwasyon. Nagpadala siya ng malinaw na babala sa radyo. Tapos isa pa ulit. Pero sa bawat pagkakataon ay hindi pinapansin ng kapitang Iranian ang pakiusap ng mga Amerikano. Kalma lang na sumagot si Teniente Komandante Abbas Malek. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Nasa international na tubig ako at hindi gagawa ng mapanulso na pag-atake. Nagbigay si Chandler ng 5 babala at maigpit na itinapat ang fire control radars sa kalabang barko. Pagsapit ng 12-15 ng tanghali, halos 13 milya na lang ang layo ng Joshan. Nagpadala si Chandler ng huling malinaw na mensahe. Huminto at iwanan ng barko, balak kitang palubugin. Hindi huminto si Joshan. Tinutukan nito ang Wainwright gamit ang radar at nagpaputok ng harpoon. Dahil dito, naganap ang natatanging labanan ng ship-to-ship missile sa kasaysayan ng US Navy. Ang harpoon ay lumilipad na bomba. Lumilipad ito sa ibabaw ng alon sa 6. Naraan milya kada oras, agad naglalabas ng mga chaff canister at gumagamit ng electronic countermeasures ang Wainwright para bulagin ang paparating na sandata. Lumipad ang misay sa kanan ng barko at dumaan malapit, mga 100 talampakan mula sa Amerikanong barko. Inutusan ni Chandler ang USS Simpson na magpaputok. Pagkalipas ng ilang segundo, isang missile ang pinaputok na umabot ng 1,900 milya bawat oras at tumama sa gilid ng Joshan. Makalipas ang 15 segundo, sumunod pa ang 4 na missile. Ang Joshan ay mabilis na naging isang nagliliyab na wasak na barko. Lumapit ang mga barko ng US
at tinapos gamit ang huling bugso ng mabibigat na artilyeryang pandagat. Naglalagablab ang karagatan. Ngunit ayaw pa ring umatras ng Iran. Nagtaas sila ng tensyon sa ere nang paliparin ang mga F-4 Phantom fighter jet papalapit sa USS Wainwright. Kalma lang na tinututukan ng Amerikanong barkong pandigma sa radar ang mga ito. Nang malapit na sa Sagchali, nag-utos si Kapitan Chandler. Nagpaputok ang barko ng 2 RIM-67 Standard missile. Tumama ang isa sa target at pinasabog ang F-4 jet sa ere. Agad namang umatras at tumakbo ang 2 pa. Ganap na nabigo ang kontra-atake sa himpapawid. Sumuko na sana ang anumang makatuwirang militar. Pero nagdoble si Iran. Naubusan ng opsyon at ayaw pa ring magpahupa ng tensyon o umamin ng pagkatalo. Kaya ginamit na lang ito ang natitirang puwersa. Ang 2 SAM-class frigate, ang Sahand at Sabalan. Ito ang mga barkong pandigma na hinahanap ng US Navy. Mga alauna ng hapon, napansin ng Group Delta ang Sahand sa labas mismo ng kipot ng Hormuz. Iniutos ni Admiral Anthony Les na paliparin ang mga eroplano para kumpirmahin ang target. Lumapit ang A-6 intruder na pinapalipad ni Commander Arthur Bud Langston para mas makita. Nagpaputok ang mga Iranian gamit ang mga sandatang kontra-eroplano at mga surface-to-air missile para subukang pabagsakin ang jet ni Bud mula sa himpapawid. Naiwasan ni Bud ang lahat at kalmadong nagbabala. Padulubugin ko kayo sa 5 minuto. Binigyan niya ng oras ang mga nasa barko para lumikas. Tapos, tinupad ang pangako niya. Nagpaputok siya ng harpoon missile na sumabog sa likod ng bridge ng barko. Makapal na usok ang umakyat sa langit. Ang A-6 ni Bud at iba pang eroplano ay nagbagsak ng laser-guided bombs at cluster munitions. Lubos na lumpo ang Sahand. Nasunog ito ng 4 na oras bago umabot ang apoy sa mga magazine ng bala na naging sanhi ng napakalaking pagsabog ng buong barko. Tinatayang 45 na tripulante ang namatay sa pagsabog. Nawala ng frigate ang Iran, pero sumugal ulit at ipinadala ang Sabalan sa Gulpong Persiko. Napansin ni Teniente Komandante James Engler ang frigate mula sa cockpit ng A-6 intruder at sumugod pababa, inihulog ang 500 librang laser-guided bomb sa tambutso ng Sabalan. Sumabog ang barko mula sa loob at mabilis lumubog ang hulihan. Umiikot sa itaas ang mga eroplanong Amerikano, handang tapusin ang trabaho nang dumating ang utos. Inutusan ng Washington ang militar na tumigil sa pag-atake. Pakiramdam ni Pangulong Reagan ay sapat na ang naranasan ng mga Iranian. Sa loob ng 1 araw, dahan-dahang hinila pabalik sa daungan ng Sabalan. Pagsapit ng paglubok ng araw, nawala sa Iran ang 2 oil platform, Sahand, Joshan, at 3 nawasak na speedboat. Isang F-4 Phantom ang pinabagsak mula sa himpapawid. 56 na Iranian ang patay. Sa loob ng 8 oras, nawasak ng Estados Unidos ang kalahati ng surface fleet ng Iran. Sa kaibahan, isang helikoptero lang ng militar ng Amerika at 2 tripulante ang nawala. Isa itong napaka-epektibo at lubos na isang panig na massacre. Binigyan ng napakaraming pagkakataon ng Iran para sumuko. Tumanggi sila. Ang nakakatakot na pagpapakitang ito ng teknolohiko na dominasyon ay ito rin ang eksaktong katumpakang gagamitin ng Amerika at Israel pagkalipas ng ilang dekada. Para makita kung paano na isagawa ng perpekto ng kuyog ng mga fighter jet ng Israel ang pagpaslang sa pinakamataas na pinuno ng rehimen sa unang araw ng isang bagong bigmaan. I-click ang video sa screen mo ngayon. Magkita tayo sa susunod na labanan.